Gumagapang ang takot ngayon sa mga residente sa isang compound sa Las Piñas dahil daw sa nanggagambala sa kanila araw-araw. Ang kanilang kinatatakutan, ang literal na laksa-laksang ahas o ulupong na kanila pang na-caught on cam. Grabe, takot na takot yung mga tao dito sa amin dahil sobrang laki nung sawan na gumagala at pumapasok sa mga bahay-bahay. Noong una kahit ako hindi ako naniniwala na may ganung kalaking sawa. Pero nung ako na mismo yung nakakita, ay nako, baka kahit ako kaya nung kainin. Nung unang napabalita sa amin yung tungkol sa dambuhalang sawa, ano po di kaya aso yung kinakain nun. Pero nung tumagal-tagal na, may ilang tao na rin yung nawawala sa amin. Naniniwala kami na yung dambuhalang sawang may kagagawa nun. Pagtanggal ng wallpaper sa dingding, sumorpresa sa kanila ang napakalaking sawa. Yung kapitbahay namin ilang araw nang hindi makatulog dahil sa tunog na naririnig niya sa dingding nila. Natatakot sila, baka yung dambuhalang sawa na pala yung nagtatago doon o di kaya anak nung dambuhalang sawa. Kaya para malaman din namin kung ano yung ingay na naririnig nila nang matiigyon na rin yung mga chismosa, tinulungan namin silang baklasin yung dingding. At doon nga namin nakita yung isang napakalaking sawa. Pero inala ko anak lang yan nung dambuhalang sawa na gumagala sa lugar namin eh. Pilit namang hinahatak ng lalaking ito ang isang napakalaking sawa na pilit nagsusumiksik. Siyempre, madaming nanonood sa akin. Kaya nagtapang-tapangan na ako. Kahit natatakot akong matpulaw ng malaking sawa, hinila ko yung bintot nun. Kaso sumiksik dun sa butas kaya nahirapan akong hilahin. Nakita nung iba na nahihirapan ako, kaya nagalok sila ng tulong. Kaso nandun yung crush ko kaya sabi ko, kaya ko na to. Pero deep inside, hirap na ako. Mabuti na lang biglang gumalaw yung sawa, kaya nahila ko yan mula sa butas. Pero ang pinaka nagpatindig sa kanilang balahibo, nang sa sahig ng kanilang banyo, may parang itim na ahas. Pag uwi ko nung bahay, bumiretso ko sa banyo para umihi. Pero laking gulat ko nung may nakita akong itim na ahas. Hindi yun sawa kasi itim na itim. Naisip ko nun baka ginagantihan na ako nung sawa na hinuli ko. Pero malabo naman yun. Uliin ko rin sana yung ahas dun sa banyo. Kaso walang nakatingin. Kaya hindi ko nalang hinuli kasi wala na nung makakita sa gagawin ko. Kaya binubaw ko nalang yung ahas. Tapos pumasok dun sa bowl ng kubeta namin. Kaya ngayon kada tatae ko natatakot ako. Baka biglayin dumapas sa butas at tuklawin ako. Pero bakit nga ba sunod-sunod ang mga nahuhuling ahas sa kanilang compound? Gayong malayo naman sila sa gubat. Sabi ng mga eksperto, kaya daw pumupunta yung mga